Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, may mga pagkakataon sa buhay natin na para bang naayon ng lahat sa gusto nating mangyari. Minsan naman, kahit anong gawin natin ay ayaw makibagay sa atin ng panahon. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng listeners ninyo. Ako nga pala si Jana, 28 years old, nag-iisang anak. Siguro iisipin ng karamihan, maswerte ako. Dahil nakukuha ko ng buo ang atensyon ng mga magulang ko at wala akong kahati sa mga material na bagay. Pero mali ang akalang yon, Popoy at Bea. Habang lumalaki kasi ako, hindi ko maiwasang mainggit sa mga kaibigan kong may mga kapatid na kasama sa araw-araw. Hindi ko naranasan ang may mapagkwentuhan ng mga sekreto ko at ang magkaroon ng kakampi sa tuwing magkakaroon ako ng kaaway. Hindi madali ang lumaki ng walang kapatid. Nasanay tuloy ako sa pag-iisa. Mabuti na lang at maaga kong nakilala ang lalaking makakasama ko sa habang buhay. Popoy at Bea, nakilala ko si Kenny noong nag-apply ako ng trabaho. Fresh grad pa lang ako noon at nakafocus sa pagbibuild ng career ko. Kaya hindi ko pa naisip na makipagligawan. Nagumpisa ang relasyon namin ni Kenny sa pagiging magkaibigan. Simulat sa pool pa lang ay nilinaw na niya ang intensyon niya sa akin. Gusto niya akong maging girlfriend. Matyaga naman siyang naghintay kaya noong time na ready na ako, hindi ko na pinagkait sa kanya ang matamis kong oo. Mabait na boyfriend si Kenny, Popoy at Bea. Marami siyang plano sa buhay at kasama ako sa lahat ng plano niya. Never kong naramdaman sa kanya ang pagdadalawang isip na makasama ako sa habang buhay. Kaya hindi na rin ako nagtaka noong nag-propose siya sa akin. At magkasama naming pinaghandaan ang nalalapit naming kasal. Ayan, pwede na to. Dalhin ko na nga sa labas. Yan, konti lang. Sige. Baby. Kontrahin mo dyan sa kabila, ha? Sige po. Ready? 1, 2. Pa, Han, merienda muna kayo. Sakto. Mamaya na natin ituloy ito. Oo nga, Tay. Kanina pa tayo nagkukumpuni dito eh. Kung ano-ano na nabaklas natin. Oh, heto, juice. Magpalamig muna kayo. Thank you, Han. Pag napaandar natin ito sa sakit na to, pwede pa natin mabenta to. At sabihin mong 50 hanggang 70 mil. Ayos na ayos pa rin yan. Oo nga po eh. Talagay ko marami pa rin magkaka-interest na bilhin niya. Kung wala, hindi ako gagamit. Hay nako, Papa. Pag yan talaga napaandar nyo, believe na talaga ako sa inyo. Elementary pa lang nga ako, yan ang ginagamit yung paghatid at sundo sa akin eh. Bay, wala kaya atang tiwala sa akin. Sa inyo, may tiwala ako. Pero dyan sa sasakyan, wala na. Hintayin mo na lang, babe. Mapapagana namin ni Tata yan. Lalo na't nandito ako para tumulong sa kanya. Talaga lang ha? Sige, tingnan natin. Ay nga pala, Tay. Yun bang pick-up na dala-dala nyo na nakaraan? Nasaan na yun? Alin? Yung puti? Opo. Nako kakabenta ko lang nung nakaraang araw Talaga? Aba dapat mag-blow out kayo niyan, Tay. Nakabenta pala kayo eh. O ba? Gusto mo, mamayang gabi na agad eh. Yun, sure ba yan, Tay? Oo naman. Magpapaluto ako kay Jana ng ulam mamaya. Dito ka na maghapunan, ha? Sige po. Ano pa ginagawa mo dyan, Jana? Sabay-sabay na tayo kumain.
Game! Kainan na! Panalo tong luto mo, Han. Aba, magaling talaga magluto yung si Jana. Manang-mana sa nanay yan eh. Kaya ikaw, Kenny, wag mo sasaktan tong anak ko, ha? Sinasabi ko sa'yo, ikaw din ang lugi. No, Tay. Hindi ko po magagawa kay Jana yun. Alam ko naman yon. Ay, teka, kumusta pala yung papalapit na kasal niya? Okay naman pa. Kasado na po lahat. May mga guest lang na hindi pa nakakapag-confirm. Ayos lang yan. Marami pa naman kayong time eh. Next week na rin po yung bachelor's party. Sus, bachelor's party ba yun? Kasama yung mga jowang babae? Actually, oo nga no. Hindi na siya bachelor's party. More like one last bonding ng tropa bago magpatali. Kasama ba ako dyan, ha? Oo naman pa. Lagi naman kayong kasama sa mga plano namin eh. Sus, kasama daw sa plano. Kung hindi pa ako magtanong, parang wala kayong balak sabihin sa akin eh. Kasi pa, hindi naman kailangang sabihin kasi automatic na yan. Ay, sayang no. Kung nandito lang sana si mama mo, mas masaya sana tayo ngayon. Ay, pa, huwag niyo nang isipin yung si mama. Pinadalhan ko naman siya ng invitation eh. Siya naman tong ayaw nang pumunta. Talaga bang hindi na daw siya makakadaan? Kahit sa reception lang. Ang sabi niya po, bibisita na lang siya sa ibang araw. Pero hindi sa mismong kasal. Huwag niyo nang masyadong alalahanin yun pa. Wala naman tayong magagawa kung ayaw talagang pumunta ni mama. Ang mahalaga, hindi ako nagkulang na ipaalam sa kanya yung mga nangyayari sa buhay ko. Sa buhay natin, nasa kanya na lang yon kung gusto niya tayong samahan o hindi. Nanghihinayang lang kasi ako, anak. Alam mo, mahal na mahal namin ang isa't isa nun eh. Ewan ko ba kung ba't kami nauwi sa ganito? Nako, Han. Mukhang may kailangan kang damayan mamaya sa inuman na. May nagdadrama dito eh. Palagay ko nga, Han. Bilisan na natin kumain at na makapagbukas na ng beer. Ay, kayong dalawa talaga pinagtripan niyo pa ako. Popoy at Bea, dahil sa husay sa pakikisama ni Kenny, hindi na rin siya nahirapan na makuha ang loob ng papa ko. Pareho pa silang mahilig sa mga sasakyan, kaya swak na swak ang ugali nilang dalawa. Minsan nga, pakiramdam ko ako yung daughter-in-law at si Kenny ang tunay na anak. Palagay ko, tuwang-tuwa si papa sa kanya dahil na rin sa hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki. Maaga kasi silang naghiwalay ni mama dahil nagtrabaho ito abroad at nung makahanap siya ng magandang buhay doon, hindi na niya kami binalikan pa ni papa. Nasanay kami ni papa na kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay. Malapit naman ang loob namin sa isa't isa, pero may mga bagay pa rin na hindi ko pwedeng ikwento sa kanya. At ganun din siya sa akin. Kaya para sa kanya, isang blessing ang magkaroon ng maituturing na pangalawang anak. Naging abala nga kami ni Kenny sa paghahanda para sa kasal namin, Popoy at Bea. At sa aming dalawa, siya ang mas hands-on sa kasal. Sinisiguro niyang maayos ang lahat, mula sa listahan ng guests hanggang sa flow ng program. Kitang-kita ko kung gaano niya kagusto na bigyan ako ng isang hindi malilimutang kasal. Doon ko na-realize kung gaano ko kaswerte bilang girlfriend at bilang bride-to-be. Hindi nagbago ang boyfriend ko mula sa umpisa ng relasyon namin hanggang sa paghahanda sa nalalapit naming pag-iisang dibdib. Pa, sunod na lang kayo sa venue ha. Mauna na kami ni Kenny doon. Oo, anak. Kailangan mauna kayo doon. Text na lang kayo, Tay, pag pupunta na kayo, ha? Sige, ingat kayo, ha? Let's go. Masaya ka, babe? Masaya na kinakabahan na excited.
Ewan ko, halo-halo na yung nararamdaman ko. Pareho pala tayo eh. Sa tinagal-tagal ng relationship natin, ito na tayo. Papalapit na tayo ng papalapit sa kasal natin. Ay, parang hirap paniwalaan, no? Oo nga eh, pero bago tayo magdrama dito, paandarin mo na yung kotse at baka abutan pa tayo ng traffic. Roger. Oh, nasa na yung barkada nyo? Ba't parang wala pa ako nakikita? Pa, maaga pa naman eh. May 10 minutes pa. Jana! Kenny! Yon, speaking of the devil. Grabe, devil talaga. Saan na yung iba? Paparating na rin siguro yung mga yon. Oh, iwan ko muna kayo saglit ha. Mag-iwas lang ako sa labas. Sige pa. Ano na? Balita. Congrats pare. Konting-konti na lang, hindi ka na binata. Oo nga eh. Ahan, wait lang ha. Nandyan na daw sa labas si Ali. Puntahan ko lang saglit. Sige Han. Kier, iwan ko muna kayo ha. Sige lang. Ali? Oh my God! Girl, kamusta na? Eto, okay naman. Tara na sa loob. Okay, let's go. Oh, nandito pala ang Papa Kier. Hello. Hi, kumusta? Heto, okay naman. Kailan ba natin susundan sila Jana at Kenny? Tagal ko na naghihintay sa'yo. Charot, not charot. Nako, saka na natin intindihin yan. Sa ngayon, magpakasaya na muna tayo at lalagay na sa tahimik na buhay tong kaibigan natin. Well, lalagay na sa tahimik ang buhay ni Jana. Pero lalagay naman sa magulo ang buhay ni Kenny. Diyos ko, alam mo naman to si Jana. Magulo pa sa ekonomiya ng bansa ang buhay niyan. Hoy, grabe ka naman. Charot ulit. Alam nyo, mamimiss namin yung ganito. Yung mga get-together tapos puro kulitan lang. Hindi naman kailangang mamiss eh. Pwede pa rin naman tayong lumabas-labas kahit mag-asawa na kayo. Sa bagay. Nga pala pare, natanggap ko na yung pinadala mong long sleeve na susuotin sa kasal. Saktong-sakto sa akin. Galing nung nakuha yung mananahi ah. Si Jana ang pumili nun. Galing ah. Hands-on na hands-on talaga kayo sa kasal nyo, no? Oo naman. Actually, sa aming dalawa, si Kenny ang mas busy sa pag-aasikaso. Sa photographer, sa venue, sa sound system, halos siya lahat ang nag-ayos. Kalain mo yun? Samantalang nung college kami, hindi naman nakikikooperate sa mga group project yan. Taga-ambag lang ng pera pag may kailangan. Well, di ba na yung ngayon pare? Mature na tayo. Tsaka gaya nga ng sinabi ninyo, handa na tayong lumagay sa tahimik na buhay. Sus! Ang sabihin mo, in love ka kay Jana. Talagang ayaw mo siyang pakawalan. Uy, huwag ka naman masyadong maingay. Baka mamaya lumaki ulan nito mapapakasawa ko eh. So dinideny mo na ngayon na mahal mo ko. Oh, hindi ah. Anong dinedeny? Walang ganon. Love na love kaya kita. Ay, naku, nakakaingit. Huwag kang mag-alala, Ali. For sure, darating din yung para sa'yo. Sana nga. Jana, wag mo sasaktan tong si Kenny ah. Patay na patay sa'yo yan. Alam ko naman yun. Saka, wala naman akong balak saktan to eh. Baka ako pang saktan niya. Hindi ah. Di pinukpok ako ng papa mo ng tambucho pag nagkataon. Ay nako, napaka-cheesy yung dalawa. Umpisa na natin ang lafang at makainom na rin maya-maya. Oo nga, let's go! Popoy at Bea, matapos nga ang ilang buwan ng paghanda ay nairaos namin ni Kenny ang kasal namin. Simple lang ang celebration. Mga malalapit na tao lang ang inimbita namin at sobrang intimate lang ng flow ng program. Ang importante lang sa akin noon ay
makasama sa napakahalagang araw na yon ng mga kaibigan ko at mga magulang ko. Kaso nga lang, hindi nakarating si Mama. Pero okay na rin, dahil nangako naman siyang pupuntahan niya ako pagkatapos ng kasal at gagabayan niya ako sa pagsisimula ng bagong kabanata ng buhay ko, ang pagiging isang housewife. Masaya na ako doon. Kahit hindi ko nakasama ng pisikal si Mama, malaking bagay pa rin namang na alam kong suportado niya ang pagkakaroon ko ng sariling pamilya. At isa pa, kakailanganin ko ang mga payo at wisdom niya. Hindi man naging successful ang pagsasama nila ni Papa, naniniwala pa rin akong marami akong matututunan sa kanya. Popoy at Bea, naging masaya ang pagsasama namin ni Kenny. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa na iparamdam sa akin na para bang nasa unang stage pa lang kami ng relasyon namin. Pakiramdam ko parang mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami kahit matagal na kaming magkarelasyon. Never siyang nagsawa na sabihin sa akin ng mga salitang, I love you. Palagi niya pa rin akong pinagtitimpla ng kape sa umaga at madalas ay bigla-bigla na lang niya akong yayakapin out of nowhere. Hindi nawala yung excitement namin sa relasyon. At yon ang isang bagay na sobra kong pinagmamalaki. Woohoo! Sino pa? Yeah! Huy, sisteret, ang lakas na ng amats ng asawa mo. Kaya nga nakakahiya. Pero hayaan mo, minsan lang naman mangyari yan. Minsan nga, kaso dito pa sa birthday party ng boss niya. Teka nga, lalapitan ko lang saglit. Jana, ba't nakaupo ka lang dito sa table? Ayun yung mag-join sa mga sumasayaw? Naku sir, aawatin ko na nga po si Kenny kasi mukhang masyado nang naglilibang. Oo nga no, hayaan mo na siya. Minsan lang naman magpakasaya yung asawa mo eh. Kaso sir, nakakahiya. Saka baka mahirapan na kaming umuwi niyan. You don't have to go kung mahihirapan kayo. Nakilado natin tong buong place. Maraming room sa pavilion. Pwede kayo matulog doon. Oh, yun naman pala eh. Hayaan mo na muna yung asawa mo. At saka akong bahala sa inyo. Walang mangyayaring masama kay Kenny. Oo nga naman. Why don't you join us instead? By the way, Jana, this is Paula. Friend of mine. Paula, this is Jana. Wife ni Kenny. Oh, I didn't know na may asawa na pala si Kenny. Madalas ko siyang nakakakwentuhan pag dumadalaw ako sa office niyo pero wala siyang nabanggit na may asawa na siya. Well, now you know. Anyway, Jana, nice meeting you. Nice meeting you din. Let's go, Francis. Yep. Jana, Ali, if you need anything, huwag kayo mahihiyang magsabi sa akin, okay? Sure, sir. Kilala mo ba yung Paula na yon? Oo. Friendly ni Sir yan. Mabait yan. Madalas pumunta sa office yun. Okay. Puro ka talaga kalokohan. Hoy, hindi kalokohan yon. Totoong kinabig ko yung si Papa Kier nung reception ng kasal nyo. Oh, tapos anong nangyari? Di wala. Mukhang hindi naman talaga ako betong mokong. Teka. Parang hindi ko na yata nasa-site si Kenny. Ha? Oo nga no. Kanina lang nandyan pa yun Baka nag-CR. Wait lang, Jana ha. Hanapin ko lang. Okay, go. Nasaan na kaya yung si Kenny? Teka, si Sir Francis ba yun? Malapitan nga. Sir Francis! Sir Francis! Excuse me po. Uy, Jana, do you need anything?
Si Kenny po, kasi biglang nawala. Napansin niyo po ba siya? Ay, hindi naman. Baka nandyan lang yun sa tabi-tabi. Baka nag-yose or something. O sige po. Or, check mo sa mga room dun sa pavilion. Baka kung kani-kaninong grupo sumama. Sige po. Ano na sis? Pang ilang kwarto na itong kinakatok natin. Nahihiya na ako ha. Saan kaya nagpunta yun? Hindi pa rin ba sinasagot yung phone? Hindi nga eh. Last na lang, Ali. Try natin dun sa isa pang room. Ay naku, baka mapahinga na naman tayo. Last na lang talaga, please. O sige. Go. Hello po. May tao po ba rito? Baka mga naka-earphone or tulog. Buksan mo na lang. Nakakahiya. Dahan-dahan lang naman eh. Madilim, wala yatang tao. Buksan mo yung ilaw. Oh my God! Paula? Naku, sorry. Wala kasing sumasagot eh, kaya pumasok na ako. Sorry talaga. Wait. Hindi ba si Kenny yan? Kenny? Paula? Bakit? Bakit magkasama kayo ni Kenny sa iisang room? Bakit kayong dalawa lang? Your husband is so drunk. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Kaya dinala mo siya rito? Kenny! Kenny! Gumising ka nga! Sorry, I have to go. Oh my God! Jana, I can't believe I saw what I saw. Kenny! Kenny, ano ba? Anong ginawa niyo ng Paula na yon, ha? Bakit kayong dalawa lang yung nandito? Bakit wala kang damit, Kenny? Kenny naman eh! Jana, gusto mo bang tawagin kay Sir Francis? No! Wag, Ali! Ayoko mag-iskandalo rito. Pero, dapat malaman ni Sir to. Ako na lang magsasabi sa kanya. Iuuwi ko na lang muna si Kenny. Sigurado ka? Paano ba to? Kailangan mo ba ng tulong? May magdadrive ba ng kotse nyo? Kaya ko na. Pakitulungan na lang akong akayin si Kenny sa sasakyan. O sige. Kasi naman to si Kenny. Nalingat lang kami saglit kung ano-ano nang pinagkakagawa. Diyos ko. Popoy at Bea, isang napakalaking sorpresa. Isang sorpresa na kahit kailan ay hindi ko inasahan. Not even in my wildest dreams. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni Kenny na sumiping sa ibang babae. Lalo nga't kasal na kaming dalawa. Kahit nakita mismo ng dalawa kong mata, parang gusto ko pa rin maniwala na hindi totoo ang lahat. Hindi ko kasi nakitaan ng kahit anong sign o posibilidad ng pangangaliwa si Kenny sa tinagal-tagal ng relasyon naming dalawa. Oo, ilang buwan pa lang kaming kasal noong mangyari ang pagtataksil na yon. Pero maraming taon na kaming magnobyo at magnobya bago kami lumagay sa tahimik. At sa mga taon na yon, nakasisiguro ako na sa akin lang itinuon ni Kenny ang atensyon niya ng buong buo. Never siyang nagbigay ng dahilan para pagdudahan ko siya. Kaya naman parang isang malaking bangungot ang makitang may kasama siyang iba sa kama ng walang saplot na damit. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko noon, Popoy at Bea. Hindi sapat na sabihin para akong binhusan ng malamig na tubig.
Higit ba doon na ang nangyari sa akin? Parang bigla na lang akong nanigas at hindi nakakilos. Ni hindi ko nga maalala kung malalim ba o mababaw ang paghinga ko noon. Hindi ko rin maalala kung bumilis ba ang kabog ng dibdib ko o pansamantalang huminto ang tibok ng puso ko. Wala akong maalala. Ang alam ko lang, sobrang hapdi ng mga mata ko. Sobrang labo ng paningin ko dahil ayaw tumigil ng pagpatak ng mga luha ko. At wala akong lakas. Hindi ko nga alam kung paano ako nakapagmaneho pa uwi. Lutang ang puso at isip ko. Hindi ko kayang iproseso ang katotohanan na nangaliwa ang mahal kong asawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Kampihan. Popoy at Bea, ilang gabi kong dinibdib ang sama ng loob sa asawa ko. Ang totoo, hindi ko na kinumpirma pa kung may nangyari nga ba talaga sa kanila nung pola na yon. Sa sobrang kalasingan ni Kenny, malamang ay wala na rin siyang kakayanang makipagtalik noon. Pero mahalaga pa ba yon? Hindi pa ba sapat na nakita kong magkasama sila sa iisang kwarto, sa iisang kama, at sa iisang kumot? Kahit pa mapatunayan nilang walang nangyari, hindi pa rin nun mababawasan ang sakit na naramdaman ko. Hindi pa rin nun maibabalik ang tiwalang nasira. Matindi ang pagmamahal ko sa asawa ko, Popoy at Bea. Pero matapos yung gabi ng pagkakasala niya, ni hindi ko na siya matingnan sa mata. Hindi ko na rin siya matabihan sa pagtulog. Hindi ko siya magawang kausapin man lang. Walang ibang nakakaalam ng problema namin ng asawa ko, Popoy at Bea. Maliban na lang sa kaibigan kong si Ali, na isa sa nakasaksi ng lahat. Siya lang, si Paula, si Kenny, at ako ang nakakaalam ng mga nangyari. Ni hindi ko magawang magsumbong at umiyak sa aking ama dahil nahihiya akong tanggapin na yung taong pinagkakatiwalaan namin ng matagal na panahon ay sisira lang sa tiwala at pagmamahal na pinakita namin sa kanya. Hindi ko rin mapuntahan ang aking ina dahil ayokong isipin niya na mas malala ang sinapit namin ng asawa ko kesa sa nangyari sa kanila ni Papa. Dito na ako napahiling na sana man lang ay nagkaroon ako ng kapatid na masasandalan at mapagkukwentuhan ng lahat ng sama ng loob ko. Sana hindi ako mag-isa sa pagharap sa problema kong to. Hello, Nak. Pa, saan na po kayo? Ito na. Malapit na ako sa gate niyo. Sige po. Hintayin niyo na lang po ako sa may pintuan. Lalabas na ako. O na, tara na. Wait lang pa. Kukuha lang ako ng eco bag. Pa, nandito pala kayo. Hindi ba nasabi ni Jana sa'yo? Hindi po eh. Ano po bang meron? Nagpapasama kasi itong si Jana sa supermarket. Mag-grocery daw wala daw magdadrive para sa kanya. Po? Han, ba't mo sinabi sa akin? Day off ko naman ngayon Gusto ko rin kasing makabonding si Papa eh. Baka busy si Papa. Hindi naman. Pero nagtataka lang din ako bakit hindi siya nagpasama tong si Jana kung nandito ka lang din naman pala sa bahay. Kung ayaw nyo, edi sige, wag na. Magkukommute na lang ako. Okay, paano ba yan, Kenny?
ikaw muna maiwan dito ha. Mukhang naglalambing yung unika iha ko eh. Sige pa, ingat po kayo. Nak, alam mo, kung may problema kayo ni Kenny, pwede ka naman magsumbong kay Papa eh. May pinagawain ba kayo? Pa, ano kasi, si Kenny, Oh, anong meron kay Kenny? hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Sasabihin na? Pa, nahuli ko si Kenny. Nahuli? Na ano? Niloko ko ni Kenny, pa. Ha? Ano? Nahuli ko siya. Ako mismo yung nakakita. May kasama siyang ibang babae sa kama. Sa kama? Teka, paano nangyari yun? Sa bahay niyo? Sa hotel? Paano mo siya nahuli? Minamanan mo ba? Sinundan mo? Hindi pa. Sa party mismo ng boss niya. Kasama niya ako noon. Nung una, nakikiparty lang siya sa ibang bisita tapos bigla siyang nawala. Hinanap ko siya tapos nakita ko na lang na kasama niya yung babae. Nasa kwarto sila. Silang dalawa lang. Lasing ba? Hindi lang lasing pa. Lasing na lasing. Yun naman pala eh. Po? Lasing naman pala yung tao eh. Ibig sabihin hindi niya alam yung ginagawa niya. Pa, lasing man siya o hindi, nagawa niyang ikama yung ibang babae. Partida nandun pa ako sa party, ha? Sus, ang tagal-tagal nyo na ni Kenny. Di ba naman siya nakitaan ng kahit na anong palatandaan na nagloko siya, hindi ba? Palatandaan? Aanhin ko pa yung palatandaan kung nakita ko na siya mismo sa akto. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, sa tagal nyong magkasama, ngayon niya lang naman nagawa yan. Kahit kailan naman hindi siya nagloko. Baka dala lang na sobrang kalasingan. Ibig niyong sabihin? Okay lang na magloko siya dahil lasing siya? Hindi anak. Hindi mo ko naiintindihan eh. Para sa akin kasi, hindi mo naman masasabing nagloko o nagloloko talaga siya kasi nasa party kayo. Nagkakasiyahan. Baka nakalimot lang si Kenny pansamantala pero ikaw pa rin ang mahal niya. Grabe. At saka hindi ko sinasabing hindi mali yung ginawa ni Kenny ha. Mali pa rin yun. Pero bilang lalaki, alam kong hindi niya sinasadya yung pagkakamali niya. Ewan ko pa. Akala ko pa naman maiintindahan niyo ako. Kaya nga ako sa inyo nagpasama eh. Yun pala kakampihan niyo lang din si Kenny. Anak, hindi ko siya kinakampihan, okay? Ang sinasabi ko lang sa'yo, baka naman nag-overreact ka lang. Siguro naman kaya niyong mapag-usapan niya ng maayos eh. Ano, gusto mo kausapin ko si Kenny? Wag na po. Hindi na kailangan. Mukhang alam ko naman kung anong sasabihin niyo sa kanya eh. Wag niyo na akong hintayin. Magta-taxi na lang ako pa uwi. Popoy at Bea, kung akala nyo ay malaking sorpresa na yung pagtataksil sa akin ni Kenny, pues, may mas malaking sorpresa pa doon. At yon ay noong malaman kong kampi pa sa kanya ang sarili kong ama. Naglabas ako ng sama ng loob, parang bata na nagsumbong sa magulang. Pero bakit parang ako pa ang may kasalanan? Ako ang nasaktan, ako ang pinagtaksilan, pero ako pa ang walang kakampi?
Dumating tuloy ako sa point na kino-question ko ang naging reaction ko nung gabing nakita kong may kasama si Kenny o magkasama si Kenny at si Paula. OA lang ba ako? Mali ba yung naramdaman ko? Dapat ba na ako ang mas umintindi ng sitwasyon? Sapat bang katwiran ang pagiging laseng para sumiping sa ibang babae? Hindi ba sapat ang isang beses para masabing mali ang isang bagay? Popoy at Bea, sa halip nga na mabawasan ang sama ng loob ko, lalo pang nadagdagan. Ang mas nagpalala pa ng sakit na nararamdaman ko noon ay maski ang sarili kong ama ay hindi ko nakitaan ng pakikiramay sa problema ko. Para akong pinagkaisahan ng lahat. Pakiramdam ko ay walang nakakaintindi sa akin. Ano nga ba naman kasi ang aasahan ko kung parehong lalaki ang kasama ko sa buhay? Silang dalawa lang din ang magkakaintindihan. Kailangan ko ng isa pang karamay at papagsasabihan ng problema ko. Kailangan ko na makakaunawa sa pinagdadaanan ng isang babae, ng isang asawa. Kaya naman isang bagay ang naisipan kong gawin. Sure ka na ba dyan sa pinaplano mo? Ay, oo. Gusto ko lang din ng makakausap na nakakaintindi sa akin. Paano kung awayin ka lang din niya? Never naman akong inaway ni Mama eh. Kami lang naman yung palagi nang aaway sa kanya nun. At saka, hindi na rin naman ako makaka-address. Nandito na ako eh. What do you mean na nandiyan ka na? Nandito na ako sa labas ng bahay ni Mama. OMG. Good luck, girl. Balitaan mo ko, ha? Ay, sige. Tao po. Wait lang. Oh, Jana. Napadalaw ka. Hi, Ma. Busy ka? Hindi. Hindi naman. Halika, pasok ka. Pasensya ka na ha. Hindi na ako nakapunta ng kasal mo. Alam mo naman yung sitwasyon namin ng papa mo eh. Okay lang po. Nasaan pala yung asawa mo? Ba't di mo kasama? Ay, yun na nga po yung problema ko eh. Kaya ako pumunta rito. Gusto ko lang po sana ng makakausap. Bakit? Anong problema, nak? Ilang araw na po kasi akong hindi mapakali. Sinabi ko po yung problema ko kay Papa. Kaso, hindi naman niya ako maintindihan. Ay, tama lang yung ginawa mo, anak. Na dito ka pumunta. Alam mo bang matagal ko nang gustong magkausap naman tayo? Lalo na kapag ganitong may mga problema ka. Sorry ha, Ma. Ngayon lang ako nakabisita sa inyo. Wala yon. O sige, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ma, si Kenny kasi... Niloko ako ni Kenny. Niloko? Paanong niloko? Ng babae ba siya? Opo. Ay, mga lalaki talaga oh. Ang masaklap pa. Parang mas kampi pa si Papa sa kanya. Ano? Kesyo lasing daw si Kenny kaya hindi naman daw niya sinasadya yun. Di nakakapagtaka. Gawain niya rin eh. Po? Yang papa mo, gawain niya rin magloko. Si Papa? Nagloko? Sus, hindi lang isang beses. Hindi ko po alam yun na. Hindi pa naman kasi tayo nakapag-usap ng masinsinan. Kaya ngayon ko lang naikwento sa'yo. Ibig sabihin, ng babae rin si Papa? Oo, noong unang beses niyang ginawa yon, pinatawad ko. Pero inulit niya lang. Ako naman, si tanga, pinatawad ko ulit. Hanggang sa namihasa, paulit-ulit niyang ginawa. Kaya nga kami naghiwalay. Akala ko po, naghiwalay kayo dahil sa pagpunta niyo sa ibang bansa.
Nagpunta ako sa ibang bansa dahil hindi ko nakinaya yung panggagago niya. Ibig sabihin, hindi totoong nakahanap lang kayo ng mas magandang buhay kaya hindi nyo na binalikan si Papa? Hindi Anong magandang buhay? Isang damakmak na hirap nga ang pinagdaanan ko sa Riyadh. So buong buhay ko, mali ako ng pinaniwalaan. Bakit? Yun ba ang sinabi ng Papa mo sa'yo? Opo. Hindi niya nabanggit yung pagloloko niya? Hindi. Yung ama mo talaga, nuknuka ng sinungaling. Ganyan-ganyan niya din nabilog ang ulo ko noon. Sabi na nga ba't dapat hindi kita iniwan sa halimaw na yun eh. Dapat talaga inilaban ko na makuha kita noon. Emma, bakit nga ba hindi niyo yun ginawa? Ay, sensya ka na anak ha. Sobrang sama rin kasi ng loob ko noon eh. Hindi stable ang utak ko noon. Panay nga ang inom ko. Anong mapapala mo sa akin kung sarili kong buhay hindi ko maayos? Ay. So anong balak mo ngayon anak? Hindi ko alam ma. Sa totoo lang. Ay. Alam mo, loko-loko yung tatay mo. Grabe ang sakit na naramdaman ko sa kanya pero hindi naman lahat ng lalaki kagaya niya. Alam ko naman yun ma. Kaya nga hindi ko rin alam kung kaya ko bang magtiwala ulit kay Kenny o hindi. Okay lang yan. Hindi mo naman kailangan magdesisyon agad eh. Pakiramdaman mo. Pag-isipan mo ng mabuti. Magpatawad ka lang kapag alam mong sigurado ka na at buo ka na ulit. Ayokong mangyari sa'yo yung nangyari sa akin. Na nasayang lang lahat ng tiwala at pagpapatawad na binigay ko. Popoy at Bea, parang isang malaking party ang buhay ko noong mga panahon na yon. Hindi na uubusan ng sorpresa. Para bang inipon ng langit ang lahat ng sorpresa ang pwede nitong ibigay sa akin. At sa kanya, ibinagsak sa akin ng sabay-sabay. Parang sasabog ang utak ko sa dami ng kailangan nitong iproseso. Kung meron man akong pinagpapasalamat noon, yon ay ang pagkausap ko kay Mama. Doon lang kasi naging malinaw sa akin ang lahat. Kung bakit ganun na lang ipagtanggol ni Papa si Kenny. Doon ko na rin naramdaman na sa wakas ay may nakakaintindi sa akin. Doon lang ako nakaramdam ng affirmation na hindi pala invalid yung reaction ko sa maling nagawa ni Kenny. Masakit nga lang kasi buong buhay ko pala naniniwala ako sa kasinungalingan. Ang akala ko si Mama ang sumira ng pamilya namin. Mali ako ng taong tiningala mula pagkabata. Dahil ang taong tinitingala ko nga pala ang totoong sumira sa sarili naming tahanan. Popoy at Bea, hindi ko na kaya magtiwala noon sa sarili kong ama at asawa. Kung tutuusin, kaya ko pa naman sigurong patawarin si Kenny, alang-alang sa ikasasalba ng pagsasama namin. Pero dahil nagpatong-patong na ang sama ng loob ko noon, kinailangan ko munang magpalipas ng ilang araw na malayo sa kanila. Kailangan kong protektahan ang sarili ko sa mga taong nanakit at may kakayahang saktan pa ulit ako. Hindi ko na kayang tumanggap pa ng panibagong sorpresa dahil baka doon na ako bumigay. Kaya hanggat kaya ko, iiwas muna ako sa kanila. Pero alam ko rin na hindi tatagal ng habang buhay ang pag-iwas ko na yon. Sigurado ka ba na kaya mo na mag-isa? Pwede naman kitang samahan sa loob if you want. Oo sis, kaya ko na. Kukuha lang naman ako ng damit eh. Paano kung magmakaawa sa iyo yung asawa mo na bumalik ka na?
Kaya mo pa? Hindi ko alam. Bahala na. O siya, sige. Kung ano man mangyari, let me know. Okay? Sure. So, paano? Kita-kits na lang mamaya. Yap. Salamat ulit. Han? Han, buti umuwi ka na. Kukuha lang ako ng damit. Ha? Bakit? Hindi ba obvious? Ayoko munang magstay dito. Anak, hindi naman sa nakingialam ako ha, pero pakinggan mo muna si Kenny. So ano pinag-uusapan nyo? Han, bumalik ka na pag-usapan naman natin yung problema natin. Ay. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Alam mo namang hindi kita kayang lukuhin. Nagkataon lang talaga na nakalimot ako. Dala ng sobrang kalasingan. Ay, ewan ko Kenny ha. Parang ayoko kasing maniwala na isang gabi lang nangyari yon. Palagi mong nakikita sa opisina yung Paula na yon. Anong kasiguraduhan ko na wala ngang namamagitan sa inyo? Wala nga, promise. Hindi naman kami close ng Paula na yun eh. Bata ni boss yun. Hindi ko pwedeng taluhin yun. So gusto mong maniwala ako na hindi kayo nagpapansinan ever? Nabigla nyo na lang napagtripan na mag one night stand nung gabing yon? Ganun ba? Oo, kasi yun naman yung totoo. Hindi ako tanga, Kenny. At kahit totoo pa yung sinasabi mo, nagloko ka pa rin. Jana, Han, pwede pa naman nating ayusin to eh. Hindi na mauulit yun. Magtiwala ka sa akin, promise. Kenny, simula nung naging tayo, buong buo kong binigay yung tiwala ko sa iyo. Hanggang sa magpakasal tayo. At pinili mong sirain yung tiwala ko. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Sobrang sakit. Anak, hindi naman sa nakingialam ako ha, pero pakinggan mo muna si Kenny. Tama na pa! Umiiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa digmaan, natalunan. Alam ko na kung bakit simpatsyang-simpatya kayo kay Kenny. Sa totoo lang, kung sira ang tiwala ko sa kanya, mas lalong sira ang tiwala ko sa inyo. Ano ba pinagsasabi mo, anak? Gusto ko lang naman magkaayos kayong dalawa. Gusto niyo magkaayos kami? O gusto niyo lang i-justify yung panlolokong ginawa ni Kenny? Kagaya ng ginawa ninyong panloloko noon kay Mama. Ano? Alam ko na ang totoo pa. Lahat ng katotohanan na itinago niyo sa akin mula nung bata pa ako. Alam mo na. Niloko niyo si Mama, di ba? Nang maraming beses. Akala niyo hindi ko malalaman, no? Nag-usap kayo ng mama mo? Oo pa. Alam ko na lahat ng panloloko ninyo. Sa kanya. Pati na rin sa akin. Ang sakit pa. Na yung taong pinagkatiwalaan ko simula nung bata pa ako, pinalaki lang pala ako sa napakalaking kasinungalingan. Anak, nagawa ko lang naman yun kasi ayokong magbago yung tingin mo sa akin eh. Ayokong mawala yung paggalang mo sa akin. Pues nangyari na pa. Konting-konti na lang yung natitirang respeto ko sa inyo. Sa inyong dalawa. Buong buhay ko, kayong dalawa lang yung lalaking minahal ko. At kayong dalawa din mismo yung nanakit sa akin. Pasensyahan na lang tayo. Pero sa ngayon, hindi ko na kayang magtiwala sa inyo pareho. Total kayo naman yung nagkakasundo. Kayo na lang muna siguro yung magsama. At ako, kaya ko ng sarili ko. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw?
kakayahan mo. Popoy at Bea, hindi ko na nga naiwasang sumabog dahil sa lahat ng galit na nasa puso ko. Hindi ko rin inasahan na magpapataasan o matataasan ko ng boses sa sarili kong ama. Pero kusang nangyari eh. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Aminin ko matapos kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko, kahit papaano, may konting satisfaction akong naramdaman. Siguro nga yun talaga yung kailangan ko. Ang mailabas sa mga hinaing na pilit kong tinatago. Wala pa rin namang nagbago. Hindi yun nakatulong para malutas ang sitwasyon. Pero at least kahit papaano ay lumawag ang paghinga ko. At wala akong pinagsisihan sa bagay na yun. Sa ngayon, Popoy at Bea, ay lumayo muna ako sa kanila at pansamantalang nakitira kay Mama. Gamit ang mga savings ko, ay nag-umpisa akong mag-buy and sell ng mga gamit sa bahay. Hindi pa rin tumitigil si Kenny sa panunuyo sa akin. At paunti-unti, hinahayaan ko siyang makabawi. Tinutulungan niya ako sa online business ko. Bagamat hindi pa rin kami bumabalik sa dati, maluwag na rin sa dibdib ko na kahit papaano ay natuto akong magpatawad. Paunti-unti, hanggang sa tuluyang gumaling ang sugat. Si Papa naman, patuloy sa pagkukumpuni ng mga sirang sasakyan. Si Kenny na lang din muna ang umaalalay sa kanya ngayon. Saka na ulit ako magpapakita sa kanya kapag kaya na ng puso ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Sana'y matulungan niyo akong ipagdasal na dumating na sa amin ang healing na deserve naming lahat. Lubos, nagumagalang, Jana. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Kampihan. Oh, mic mo, Popoy. Mic mo, Popoy. Wala. Yun. Oras na po natin, saktong-sakto, 2:00. Ayan, saktong ending ba ang inasahan nyo? Diba na merong iniwanan sa ating tulong? Siyempre, hindi biro yung pinagdaanan at pinagdaraanan pa rin itong si Jana, hindi lamang dun sa kanyang asawa, kundi dun sa mga katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang. Diba? Hindi mo kasi pwedeng basta alisin sa equation yun, Bea. Pero sana naman, para sa akin lang, medyo mas lawakan na natin yung pang-unawa natin doon sa nangyari sa nakaraan, lalo na sa mga magulang natin. Parang dapat by this time, diba, ay kahit papaano, nauunawaan na natin, lalo na yan, nagkahiwalay sila. So there must be a reason, whatever the reason may be, bottom line is magkahiwalay na sila. Diba? At hindi na magkasundo. Diba? Sana mas lawakan na natin yung pangunawa natin doon. Pero para isipin na kaya naman pala kinakampihan ni tatay yung si Kenny, yung asawa ko, dahil pala siya ay babaero rin. No, sa tingin ko para napakababang dahilan yun, para para tindihan mo pa yung sama ng loob mo doon sa tatay mo, doon sa asawa mo, 'di ba? I don't think it's fair para doon sa tatay mo rin. Well, ako po ganito ha. Alam naman natin, iba-iba tayo ng parang threshold natin when it comes to giving our trust. Yung iba, anong tawag dito, malawak yung kanilang pangunawa para ibigay yung tiwala. Yung iba naman, konting kibot mo lang,
feeling nila nabasag na ang tiwala, okay, hindi na Tapos. pwede mabalik and everything. Tapos Mhm. ang usapan, finish na, uwian na, parang ganon. Pero sa tingin ko, eto Jana, ako bilang kung ilalagay ko lang yung sarili ko sa sitwasyon mo, no? Unahin muna natin, ihiwalay natin, Popoy. Unahin muna natin yung sa Diyosawa mo. Sige. Yung sa Diyosawa mo, ako, for me, Popoy, sa ganong sitwasyon, naniniwala ako na walang ginawa si Kenny na walang nangyari sa kanila ni Paula, in short. Kasi ang alam ko, correct me if I'm wrong, if you're drunk, if a man is super drunk, hindi natatayo ang kailangan tumayo. I mean, lalo na kung wala ka na sa uliran. Alam mo yun? Oh. Hindi tatayo ang kailangan tumayo. Lalo na kung bangag na bangag ka na. And at the same time, you have to understand, kung bangag na bangag ka na, kung lasing na lasing ka na, kahit saan ka dalhin, di ba? Kahit saan kahilahin ng kasama mo, hindi ka na makakalaban kasi wala ka na nga sa sarili mo. Nagkataon siguro na etong si Paula may masamang balak na tipuhan yung Diyosawa mo, hinila-hila yung Diyosawa mo papunta dun sa kwarto. At saka isipin mo na lang, no, kung gagawa ng kalokohan yung Diyosawa mo, sa mismong lugar nakasama ka, sa mismong lugar kung saan, alam mo yun, nandun ka pa. Nandun ka lang sa kabilang nasa likod kwarto ka lang, ganyan. Nakasama ka mismo, 'di ba? I don't think gagawa si Kenny ng ganon. And ang hindi ko kasi nagustuhan dito, Popoy, is sinut down kasi agad-agad ni Paula si Kenny, sinut down agad ni Jana si Kenny. Tapos hindi man lang niya kinonfront si Paula. Sabi mo nga yung totoo, may nangyari ba talaga sa inyo? Aamin at aamin yung Paula na yan. Basta tamang pang-corner ang gawin mo. Pero alam mo, Bea, pero alam mo, feeling ko ito si Paula eksenadora lang din eh. 'Di ba? Ume-eksena. Sabihin na nating pinlano niya 'yan, 'di ba? Kasi wala nga konfrontasyon o pag-uusap na nangyari between Jana and Paula na magpapatunay na kasi pwede niya sabihin, 'di ba? Pwede niya sabihin na meron nangyari sa amin at pagod na pagod yung asawa mo nung inabutan mong ganun. Pero sana yun na lang kung magsasayang ka na lang din ng enerhiya, siguro alamin ko na lang sino ba tong Paula na to, 'di ba? Siguro magtatanong-tanong ako sa kaopisina ng asawa ko, sino ba yung Paula na 'yan? 'Di ba? Total galit na rin naman ako, total nagsasayang na ako ng effort at gusto ko mabigyan ng linaw, 'di ba? Tanungin mo na, 'di ba? Kung ganyan ba talaga siya? Meron ba siyang lihim na pagtingin sa asawa ko and she took advantage of the situation na nalango. Ayan, andali, ayusin lang natin yung term, Bea, hindi bangag lango sa alak. Itong si Kenny. Ayan, at talagang sinadya na ipakita sa kanya yung ganong eksena. 'Di ba? Para pumasok rin sa eksena si Paula kung sakaling magkahiwalay sila. We don't know. 'Di ba? Hindi niya 'yun ginawa. Bagkus ibinintang niya na lang and I want to ibinintang niya na lang kay Kenny na hindi talaga may nangyari sa inyo dahil nahubaran siya, wala siyang pakiramdam. Pagbukas niyo pala ng pinto kahit madilim naman, mararamdaman niyo kung may ginagawa naman talaga yung tao, pero hindi naman din syempre meron ng iigkas, merong magbibihis kung meron man. Ibig sabihin commotion? May commotion, di ba? May iigtad, ganyan. May pangit may iigtad. Lalala pa. Pero alam mo yun, syempre, wala eh. Tapos wala, nakahiga talaga, parang patay lasing is the term. Di ba? Parang patay siya, pero lasing lang talaga siya. Yun yung nangyari kay Kenny, pinagsamahan siya. Pinagsamantalahan. 'Di ba? Kung titignan natin doon sa nangyari lang. Pero sandali lang, Bea, gusto ko itang pasalamatan, dahil isa ka doon sa mga doon sa mga naniniwala na kapag ka talaga langon-lango na sa alak ang mga kalalakihan hindi na pakikinabangan. And I agree. Ako ganun ako. 'Di ba? Kapag ka talagang iinom lang, kahit nga hindi mo ko paabutin, Bea, yung lasing na lasing, yun langon-langho sa alak. Wala na talaga. Konti nga lang, parang ewan ko wala ako sa mood na gumawa ng mga ganung mga bagay.
Yung iba, sinasabi dahil lasing ako, kaya ako nagawa yun. I don't know, iba yung trip nila. Pero most of my friends and parang lalong hindi sila makaka-perform sexually. Diba? Kapag ka sila ay naparami na ng inom. Correct. Kasi alam mo bakit ko alam, Popoy, syempre may asawa na tayo, di ba? Pinagtangkaan ko kasi yung asawa ko, pero wala Hindi mo magising kasi gusto na magpahinga. Pahinga na. Pagoda, di ba? Lasing na lasing. So, physically, imposible talaga yon. Kaya lang hindi lahat ng babae ata naniniwala doon or nakakaalam noon and everything. At isa pa, eto pa, hindi sa sinasabi natin na tama yung ginawa ni Kenny. Isa pa to, Popoy, na kailangan natin i-point out, no? Kayong mga mag-aasawa, magbo-boyfriend, kapag ka may event, may pupuntahan, may inuman, huwag ka namang magpaabot dun sa kasok-dusok-dulan mo na tipong, alam mo yon, gagapang ka, kung makakagapang ka pa, pabalik sa bubuhatin na. Pauwi. Lalo na kasama mo yung partner mo. Kasi alam mo yun, pahihirapan mo yung partner mo eh. 'Di ba? Bibigyan mo siya ng sakit ng ulo. Paano ko kaya iuuwi tong lalaking to o kaya itong babaeng to, 'di ba? Kung nagwawala-wala ka, ganyan-ganyan, kung ipiglas-piglas ka. So please, kapag ka may mga inumang ganyan, wag niyong iabutin sa, alam mo yung parang gagapang na kayo pauwi sa kalasingan. Magsaya, pero tsaka party mo ba? Sa inyo ba yung lugar? Okay lang, sige, magpakalango kayo, birthday mo, nandiyan ka sa bahay nyo, at least papasok ka na lang sa kwarto. O sige, kung medyo magdumi ka pa dyan, di paliguan ka, nandyan. Pero una-una, hindi nyo bahay, hindi mo imbitasyon, hindi mo, tapos may eksena kayo, ay, birthday. Diba? Gumawa ng At saka, ewan ko ba dito kay Jana, bakit hindi niya, tinago niya eh. Tinago niya lahat. Kinimkim niya. Nilihin niya lahat to everybody ang nangyari. Kaya ayan tuloy. Siya hindi niya alam ano yung totoong kasagutan kung may nangyari ba o wala. Kasi sinutdown niya agad. Okay. So, move on tayo dun sa issue naman ng sa tatay. Sa tatay. Pero sandali, Bea. Basahin lang natin tong reaksyon ni Paul Santos. Pwede pa rin patawarin. Pride lang talaga ng babae yan eh. Oo, masakit yan sa part niya. Pero hindi alam ni Kenny yun. Ayan, lasing na lasing yung tao. Base sa experience, totoo yung pag sobrang lasing, totoo yun, pag sobrang lasing. Hindi sadya ni Kenny yan. Kung hindi mo kayang patawarin, di, ano to? Shot puno. Iinom na lang daw. Iinom. Yung nga pa ba? Sige, iinom na lang. O, eto na nga, Popoy. Mapunta tayo dun sa sa usapang food rakels naman. Ngayon, ito hindi natin masisisi si Jana dito na maging masama yung loob sa tatay. Kasi nga siniraan pala nung tatay itong food rakels para pagtakpan yung sarili niyang kalokohan. All this time, umaasa si Jana ng, alam mo yun, motherly love and care and everything. Pero alam mo, kasalanan ng magulang yan eh. Yung tatay nagsinungaling kay Jana. Yung nanay naman, hindi siya pinaglaban nung una kasi inaayos pa daw yung sarili. Hanggang sa kaduluduluhan, hindi pa rin pinaglaban, 'di ba? Alam mo yung hindi pa rin ano tawag dito, pinasok yung sarili niya sa buhay ng anak niya. Kaya ngayon pa lang nalaman ng anak niya ang katotohanan kung bakit sila naghiwalay ng tatay ni Jana. So, alam mo yun, lahat sila may lahat sila may pagkukulang actually as a family. Lahat sila may problema actually. Iyan yung iyan kaya as much as you can, 'di ba, sa mga may pamilya, iyan po yung isa sa mga communication, 'di ba? Communication problem. Nagiging problema ng broken family. 'Di ba? Merong mga bagay na hindi kumbaga nagiging bias. 'Di ba, nagiging bias dahil kasama niya yung tatay niya, ang pakilala syempre ng tatay niya, ang mga nakita niya ay magaganda lang tungkol sa tatay niya at nagmukhang hindi maganda pa yun sa nanay. 'Di ba? Well, the truth is yung nanay pa pala ang nagawa ng hindi maganda ng kanyang tatay para, 'di ba? Yun yung problema. Kaya you take care of your family kung meron kayong pamilya. Pero kung darating kayo sa ganitong punto, communication pa rin dapat tuloy-tuloy, 'di ba? Kung sakali man na nagkahiwalay talaga parents mo, hindi naman natin pwedeng anong tawag mo diyan, pagpilitin na pagsamahin pa rin sila. Sana maging open pa rin yung line of communication between your parents as co-parents, ayan, at sa inyo.
'Diba? Ganyan po yung dapat. Hindi yung may mga malalaman later on in life na ganito pala yung tatay mo, ganun pala yung nanay mo. Buti kung maganda. 'Di ba na natulungan ng tatay mo to na natulungan ng pero may mga revelasyon na ganito ang mga revelasyon. Babaero yung tatay mo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Pagkarami-rami. Pagka medyo bata-bata pa, kasama loob mo, pero at least nakikita mo na yung buong picture. 'Di ba? Pero naiintindihan mo rin in due time. Ayan. Pero kapag ganito, may sarili ka na rin pamilya, ganyan na yung pagkakilala mo sa tatay mo, medyo nakakasama nga rin ng loob. Pero bilang si Jana nga, wala ka na rin naman magagawa nangyari na noon yan. 'Di ba? Nangyari na noon, hindi na natin maibabalik pa. Correct. Ngayon, bakit nga ba kampihan ang naganap? Bakit kinakampihan ng tatay si Kenny? Ako feeling ko this is an isolated case. Wow. Isolated case. Hindi feeling ko wala namang ibang ibig sabihin etong Pudrakels doon sa kanyang pagkampe di umano dito kay Kenny. Kasi valid naman na alam mo yun, ano bang gusto mong gawin ng tatay? Kita naman yan na wala namang pruweba, wala namang ebidensya and everything. Sulsulan niya yung anak niya. Sige, hiwalayan mo yan, ganyan-ganyan. Siyempre, bilang tatay, as much as possible, gusto mo magkaayos yung dalawang mag-asawa, di ba? Hindi ka naman para gagatong para maghiwalay sila and everything o pasamahin yung sitwasyon. So, as much as possible, you try to convince the both of them na magbalikan. Pero totoo nga naman kasi, Popoy eto sabi masingit ko lang, ni Marv's Balan, kulang din sa impormasyon si Ate Jana. Hindi mo na nangusisa ng very, very light. Pag-asawa, aalamin mo muna yung totoo bago unahin ang emosyon. Si Kuya Kenny naman, kulang sa explanation at depensa. Simple lang ang ginawa niya. Yun na ba yung best niya? O, diba? Ito, in fairness naman kay Kenny, ano pa bang i-explain niya, Popoy? Wala nga siya sa sarili niya. Wala akong alam nun. Ano pa kailangan niya sabihin, di ba? I'm sure sinabi niya na wala talaga akong alam. Huli ko natandaan, huling bote, and then boom, wala na. Para ka nagtanong sa tao na, nung natutulog ka ba, nilalamok ka? O kaya nung natutulog ka ba, nakatagilid ka? Nung natutulog ka ba, nakakumot ka? Hindi ko nga alam, tulog ako eh. Hirap, nakaka-frustrate. What do you want me to say? What do you want me to explain? Ito na yun. Kaya nga, Jana, hindi sapat na si ginrel mo, si Kenny. Yung salarin na nakita mo doon, yun dapat ang anuhin mo para malaman yung totoo. Yung si Paula. Diba? Total, na kayo ng asawa mo, nagkakagulo na kayo, damay mo na yung haliparot, diba? Para masaya. Ano to? Sabi ni Riven, trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. But I don't think na nagloko si pare. Ayan, si Kenny. Siguro na blackout lang talaga siya sa kalasingan. Diba? It could be. Thank you, Riven. At sa yung paano dyan, At hindi mo pa rin sinasagot yung tanong namin, Riven, kung sino ba yung pina-shoutout mo kanina, si Karine. Kanindo. At eto si Kenneth Sabate, nagpadala ng 15, New Taiwan dollarettes. Maraming salamat, New Kenneth. Thai. New Thai yan. Ay, ayoko ng New Thai. Ay, yan ang gusto ko ng New Thai. Yan lang ang New Thai na gusto ko. Sabi ni Marvin, para sa akin, okay lang masyado si Jane. Wala namang nawala sa asawa mo eh. Sinira mo lang ang pamilya mo dahil sa pride mo. Diba nga? Hindi, pero again, alam mo, we cannot judge the threshold ng trust na kayang ibigay ni Jana. Hanggang doon lang siya na magagawa natin. Diba? Kasi ganito, ang pinanggagalingan ni Jana ay hindi natin alam. Lalo na kayo siguro na mga lumaki na buo ang pamilya, na merong magandang imahe ng tatay, merong maayos naman kahit papaano, relatively good image ng nanay. Kumbaga, she's at a loss right now. Diba? Nalilito siya on who to trust. Diba? Hindi niya alam kung sino pang pagkakatiwalaan niya. Yung tatay niya na sabi ko nga almost perfect ang imahe para sa kanya, na buong tiwala niya. Hindi pala, ayon na rin sa kanyang nanay mismo.
At yung nanay niya na dati ay hindi kagandahan ng image sa kanya, ngayon parang siya pa yung maayos pala. 'Di ba si nanay, si tatay pala ang nagloko. And then here comes Jana and Kenny na binubuo rin yung kanilang pamilya. 'Di ba? We have to understand na nag-uumpisa pa lamang sila. At lahat ng ginagawa nitong si Jana ay para hindi sana matulad din sa nangyari sa kanilang mga magulang. Ang problema, ang mga pinagkatiwalaan niya noon ay sinira yung tiwala niya ngayon. 'Di ba? Nilito siya. Nilito siya ng kanyang mga magulang. Pero sabi ko nga dito, alam mo Jana, nasa sayo na yung desisyon eh. You have to be mature enough. You have to be wise enough para, kunin mo yung magagandang leksyon na nakuha mo sa tatay mo kahit pa medyo sabihin na natin na bawasan yung ganda ng image niya sa'yo. Diba? At kunin mo rin yung magagandang revelations and lessons kay nanay na maayos naman siya all along. Diba? At hinayaan niya lang rin, kumbaga isa rin yun sa mga pagkakamali nila, 'di ba? Na hindi sinabi sa iyo kung ano yung totoo, pero ngayon na alam mo na, what are you going to do about it? This is the truth. What are you going to do about it? Tatanggapin mo ba o hindi mo tatanggapin? 'Di ba yung sinabi ng mga tao? Kasi ibig sabihin mo ba kapag halimbawa si Popoy pinaniwalaan mo na ganito gawin mo Jana, magbalikan kayo. Tapos malalaman mo, after a year, after 8 months, halimbawa, wag naman sana, nakipaghiwalay si Popoy sa kanyang asawa. O sabihin mo, makikipaghiwalay na rin ako kasi hindi naman totoo yung sinabi ni Popoy. Papayo ka. Sabay di pala effective. Oo. Pwede mo bang ibalik sa akin yun? Ginawa mo lang ng problema yung sarili mo. Parang sa akin, yan ang payo ko sa iyo ngayon, 'di ba? Kung ano man mangyari rin sa personal na buhay ko noon, hindi mo pwedeng ibalik sa akin na isumbat na, ano ba yan, Popoy? Sabi mo makipagbalikan ako, ikaw di mo kaya. 'Di ba? That's what I'm talking about. 'Di ba? Maganda ang intention sa iyo ng mga magulang mo. Kunin mo 'yun, yung magagandang lessons, intentions. Ngayon yung mga katotohanan, mga kasalanan nila sa isa't isa na sabihin na natin rin sa iyo, tumawid din sa iyo. Lalo na yung pagkakahiwalay nga nilang bilang mag-asawa, wag mo na masyadong dibdibin pa sa ngayon. Pagkos lawakan mo na lang yung pangunawa mo and you see to it, 'di ba, na hindi mangyayari sa inyo ni Kenny yung ganito if you just lower your pride. 'Di ba? If you just lower your pride, at mag-usap kayo ni Kenny. Kasi kung ako man din yung lalaki at guilty ako, meron talaga akong ginawa, aalis na ako dyan sa bahay nyo. Diba? Teka naman, kapal naman ang mukha ko, tutulong pa ako sa tatay mo. Kahit kinakampihan ako ng tatay mo, teka naman, anong tawag mo ron? Meron naman akong delikadesa. Diba? Na, talaga ba? Aalis na ho ako. Kung may ginawa. Diba? Oo, kung may ginawa. Diba? Kung may ginawa, delikadesa, may respeto ka pa sa sarili. Pero nandiyan, sinasamahan niya yung tatay mo. Ikaw, nasan ka? Diba? Nandun, naghahanap ng sisi. Anong hinahanap mo ba? Gusto mo ba malaman na may nangyari talaga kay Kenny at kay Paula? 'Di ba? Kung di mo naman kaya rin tanggapin na meron talaga nangyari sa kanila, di tumigil ka na. Kung itinanggi na ngayon at nakita mo naman ganun yung sitwasyon, yung eksena, nandun, unless sinusulot ka nung friend mong kasama mo noon. Sino ba yung kasama? Si Baka Ali? niya na nagsusulso. Si Ali. Feeling ko si Ali may malaking kinalaman dito. Oy, baklita yon. Ano pa ba? Yung isa nga, yung isa nga yung performahan nun eh. May mga ganyan paano-ano tapos aamin, friend. Pag nanaisan, pero ang ano na lang siguro, Ali, is that's your life. That's you and your husband's life. Ihiwalay mo yung buhay, naging buhay ng tatay at magulang mo. Kenny is not your father. Your father is not Kenny. So, learn to separate the two men in your life. Yes. And, again, in fairness sa Popoy ngayon, sinusubukan rin niyang patawarin. Kaya sana, ipagdasal natin mga kamorkada, magtuloy-tuloy yung healing nila at alam mo yon, malinawan na si Jana at si Kenny at ako wish ko, sana magkabalikan sila. Kasi honestly, naniniwala ko walang ginawang masama si Kenny. Yes.
Hari na wala naman talaga siyang ginawa, ano. Ayan, at sana, 'di ba, okay lang 'yan. Hindi ko naman masasabing okay lang 'yan, Jana. Of course, I mean, okay lang na ikaw sa ngayon ay masaktan, mag-raise ng mga tanong dahil sa hindi mo naman nagustuhan yung mga nakita mo, lesson learned, 'di ba? Yun nga, magmula sa pag-inom-inom sa labas ng bahay, di mo naman birthday. Hindi naman parang ikaw yung may painom. Ayan isa yan sa number 1 lesson na natutunan natin ngayon. Pero alam mo, Bea, yung iba kasi umi-style lang eh. Pag ayaw mag-ambag, sila yung lasing na lasing. Diba kasi paano mo kukunan yung, teka, wala ka pang ambag Ano yan, hatid ka na pa uwi? Ganyan. Ay, pero hindi yan nga actually yung madaling kuhanan eh. O pare, lasing ka na, kunin ko yung wallet mo. Yung pangambag pare, hindi na makakatanggi yan po. Hindi nagdadala ng wallet usually yung mga ganyan. Dahil alam nilang bibit-bitin na sila pa uwi para wala nang malaglag. Kamorkada, alam nyo na ha? Kapag ka may inuman, i-check nyo muna sino sa inyo ang may dalang wallet. Yung walang dalawang wallet, huwag papapasukin. Alam na ang plano, yung walang dalang wallet, walang ambag sa inuman. Diyos ko po. Ayan. Pero maraming salamat sa mga nagkomento, sina Abigail Enriquez, Melanie, Marvin Tolentino, si Sergio Gonzalez, of course. At si Selmarie Raiga. Ayan, hanggat kaya ay unawain. Ganun naman talaga sa pag-aasawa. Si Rose Ann Makatangay din, nag-comment. Maraming salamat. Si Kenneth Sabati, nagpadala naman ng paborito kong new tie. Ayan. Saya. Thank you so much, Kenneth. At syempre po, may pasalamatan din natin yung mga dramatista nating gumanap for today's Drama Cows. Pwera kay Chan, ha? Yan yung manunulot talaga. Feeling ko. Manunulot kay Jana yan, si Ali. Ang gumanap na Jana, Jamie Rubio. Ang gumanap na Kenny Rogers, Dan Capuchon, si Pudra Ferdi, Jag Kamat, si Mudra Kels, Libeth, Cindy Basena, si Ali Chan Palma, ang type niyang si Kiero, Warli Alagaw, at si Paula. Naku, ako pala yun. Diyos ko, Bea ha, umayos ka ha. Ang natural ng pagkaka-act mo ron. Parang nagawa na ha. Ang nagsulat, Warli Alagaw. Ang nag-edit, walang iba, Jaco Laco. Kaya parang, parang nagawa na raw. Naku, Bea, kaya nga sabi mo kanina, si Popoy, di naman nagbi-brief yan eh. Ako na isipin nila, huwag kayo ganyan. Kita mo, namumula ka, namumula ang ate nyo, namumula siya, Look. Sige nga, lapit ka konti. Wala. Mamumula pa lalo yan pagka nasampal ni Jason yan. Ang jowa. Talaga ba hindi nagbibrief si paring Popoy? Joke lang yan. Lagot ka. Hindi ko alam. Mga kapamilya. Ang alam ko, Popoy, meron tayong Christmas party na may nagregalo sa'yo. Nakalimutan ko si Papi Charles ata, sandamakmak na boxers. Na teddy bear. Teddy bear. Teddy bear ba yun? Oo nga yan. Hindi naman teddy bear. Iba-ibang design naman. May kiss mark, may ano. Oo. Yun, tanda ko yun. Anyway. Christmas party yun. Kala mo. Sige. Ayan. Thank you mga kapamilya. US size 11 nga po ang shoes ko. Ang brief ay size 36. 34 na lang, pero 36 para medyo comfy. Hoy, may ano ba yan? May cup din ba kayo? Kami kasi mga babae, may mga cup A, B, C, D doon. May cup din ba kayo? Ay, ako nagpapakap-cup lang. Ganun lang ang sukatan. Kinakap-cup lang. Okay, cup lang. Okay. Kap-kapan ang meron sa... I got you. Excuse me. Tapos ka na ba? Tapos na. Magbilin. Ikaw, yung mga size mo, baka meron din magpadala sa atin.
At syempre, nakasama niyo rin po ang malapit na mag-birthday, 1 month to go, June 19. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang size po ng paa ko, 7.5. At ang paborito ko pong pabango ay yung sa Body Shop na white mask. Ayan, maraming salamat. Favorite ko po yan. Favorite ko rin po ay red. So anything red, pwede pa kong regaluhan. Kering-kering din po yan. At kahit na po pa-lotion, kasi Bernardo, tatanggapin ko natin. Ang presyo pa po niyan. Nakasama niyo po. Again, June 19, Gorgeous Bea. Yeah. Actually, hindi pa ako nagpapakilala. Ito pa lang talaga yung extra ko. Ayan, at ako naman si DJ Popoy. That's my guapopoy. Ang Dear MOR sa Spotify natin, okay? Bukas. 'Di ba? Bukas sa Linggo, ayan, wag po kayong magsasawa. Tutukan niyo kami sa Dear MOR the podcast. And of course, maraming salamat sa ating napakasipag na producer kay Sir Makoy Marcos. Ayan, thank you sa pagsama sa isang buong linggo. Actually, hindi isang buong linggo, pati na rin kay Chan Palma. Kay Pasalamatan Chanita, natin. of course. Thank you so much. At Popoy, meron kasing paano dito, may nag-i-inquire sa aking birthday. Tumatanggap daw ba ako ng milk tea voucher? Oo naman, tumatanggap ako. Makoy Marcos, kahit anong voucher, tinatanggap ko yan. Kaya mga kamarkada, alam nyo na. Yeah, mag-prepare na. Isang buwan na lang, June 19. Oo, ano na ngayon? 20 na. Naku, halos sakto. Isang buwan na lang mga kapamilya. Alam nyo na kung anong araw tayo magtatago doon sa mag-birthday. Anong araw ngayon? Ano kaya ata? Weekend kaya ata or Monday, ganun. Oo. Ay, Sunday. Hindi pa naman yung Monday, di ba? At syempre, happy weekend mga kapamilya. Lagi po namin paalaalan, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, please, stay happy!